Merong tatlong problema, merong tatlong dahilan bakit naghihiwalay ang mag-asawa. At kailangan natin tignan ang tatlong bagay na ito para mahilom, magamot anuman ang problema na mag-asawa at para maiwasan ang kanilang paghihiwalay. Una, maraming naghihiwalay dahil hindi sila nag-uusap. Lack of communication. Yan yung madalas na problema. Mas nauuna pa ang sigawan. Mas nauuna pa ang tampuhan. Mas nauuna pa ang galit kesa sa pag-uusap at pagkakaintindihan. Meron po akong exercise sa inyo. Kunin niyo po yung kamay niyo, right hand, taas niyo po. Ikot niyo po, right to left. Right to left. Ikot niyo po. Yan. Stop. Taas niyo po yung paa niyo. Baba niyo po yung kamay niyo. Kahit konti lang po. Ikot niyo po yung paa niyo, right to left. Ikot niyo po, right to left, right to left. Yan. Sige. Ngayon po, taas niyo po ulit yung kamay niyo. Right foot. Ikot niyo po, right to left yung dalawa. Right to left sabay. Kaya naman po, no? Kaya po. Okay, stop. Ngayon po, subukan niyo po yung inyong kamay na kanan. Right to left, habang yung paa niyo, left to right. Subukan niyo. Right to left, left to right. Hirap po, no? Kagabi ko pa po ginagawa yan. Nagfo-focus po talaga ako. Nagko-concentrate po ako. Kahit mamamaya, subukan niyo po pag-uwi niyo. Kayo pong nasa online, kayo pong nasa bahay, subukan niyo po. Yung kamay niyo po, right to left. Yung paa niyo, left to right. Ano mangyayari? Ano po yung naranasan niyo? Hindi po tumutugma. Hindi sumusunod. Sinasabi mo sa isip mo, ikaw right to left, ikaw left to right. Ayaw. Ano pong ibig sabihin? Kung ang katawan natin minsan hindi magkaintindihan, kung ang katawan natin hindi nagko-connect paminsan-minsan, kayo pa kayang dalawang mag-asawa? Kayo pa kayang dalawa na separate kayong tao? Magkahiwalay kayong tao? Magkahiwalay kayong buhay? Kailangan nyo din tanggapin na minsan talaga hindi kayo nagkakaintindihan. We have to accept that sometimes we cannot meet eye to eye. Kung ang katawan mo minsan hindi niya maintindihan ang kanyang sarili, iisang katawan na yan. Kayo pa kaya ang dalawang katawan? Kayo pa kaya ang dalawang isip? Kayo pa kaya ang dalawang kaluluwa? At paano yung dalawa magiging isa? Kailangan merong connection. Kailangan merong ugnayan. At ano ang ating ugnayan sa bawat isa? Ang salita. Kung gusto nyong magkaisa, kayong mag-asawa, kailangan gamitin nyo ang salita. Ang salita, bigyan nyo ng laman. Ang mga insekto po nagkakaintindihan dahil merong antena. Pero tayong mga tao, wala tayong antena. Hindi mo alam kung ano yung nasa isip at puso ng iba hanggat hindi siya magsasalita. At minsan nga yung salita, kulang pa. Kaya kailangan mo yung salita, yung pag-uusap, palagi. Walang hinto. Continuous. Father, alam na po dapat ng asawa ko yung gusto ko. No. Huwag niyo sasabihin yan. Kasi hindi naman po tayo manghuhula. Kahit na matagal mo na siyang kasama, ang tao nag-iiba. At tayo iba-iba ang ating naiisip at nararamdaman. Sana wag mawawala yung pag-uusap, communication. Pero pangalawa, isa ding dahilan ng paghihiwalay na mag-asawa ay yung iniisip nila, meron pa silang aatrasan. They can still retreat. They can still go out of the relationship. They can still go back. Alam niyo po, sa Roma, isa sa mga pinakamagaling
na general na naging emperador, si Julius Caesar. Bakit nagwagi po siya sa napakaraming gera, sa napakaraming laban? Kasi po ang kwento ganito, pag makikipaglaban daw po si Julius Caesar, pagdating nila doon sa labanan at napansin niya na merong mga tulay, susunugin po niya ang mga tulay. Bakit? Para ipakita sa kanya mga sundalo, wala na kayong aatrasan. Dalawa lang ang inyong pagpipilian, ang manalo o mamatay. Kasi pag nakikita po ng mga sundalo, merong pantulay, meron pa silang aatrasan, pwede pa silang tumakas, ay hindi nila ibibigay lahat ng kanilang lakas. Kasi nandun iniisip nila, kung masasaktan ako, masusugat ako, pwede pa naman akong tumakbo, pwede pa naman ako mag-retreat, pwede pa naman akong umatras. Ganyan madalas ang iniisip ng mga ibang may asawa. Pag ayaw ko na, pwede pa naman akong umuwi sa amin. Pag ayaw ko na, bahala siya. Ako nang bahala sa sarili ko. Ganyan naman yung misis ko, okay lang. May nakita na akong bago. Mas mabait, mas maganda, mas malambing. Kasi merong plan B. Kasi merong aatrasan. Kasi iniisip, merong pupuntahan. Pero kung sa mag-asawa, iisipin nila na ito lang ang buhay. Ito lang ang buhay namin. Wala nang iba. It's either we make it work or we die trying. Kung ganyan ang pag-iisip ng mga mag-asawa, walang maghihiwalay at magiging totoo sila doon sa pangako nilang for better, for worse, for richer, for poorer, until death do you part. Kasi wala ka nang aatrasan. Kasi ito yung pinili mo. It's either paglalaban mo o mamamatay ka na sinusubukan mong maging matagumpay kayo. Huwag kayong aatras. Walang atrasan. Walang uwian. Yan na yan. Pangatlo, at kahuli-hulihan, isang dahilan din ng paghihiwalay ng mga mag-asawa ay yung hindi po sila nagdarasal. Meron pong isang magandang kasabihan ng mga Russians. Sabi po nila, if you go to war, pray once. If you go to the sea, pray twice. If you get married, pray thrice. Ibig sabihin, mas mahirap pa po ang pag-aasawa kaysa sa gera. Ibig sabihin, mas mahirap ang pag-aasawa kaysa sa pagpapalaot sa dagat na pwede kang malumod, na pwede kang mawala. Married life is beautiful, and yet it is difficult. Madalas, ang magandang buhay ay mahirap din na buhay. Ang magandang buhay, makakamtan mo lang kung paghihirapan mo. Hindi po ba? At paano magiging magaan itong mahirap pero magandang buhay kung magdadasal ka at magpapatulong sa Diyos. Ang Diyos, sa Kanyang grasya, yan ang susi ng pananatili, pagkakaisa ng mga mag-asawa. Pag nakalimutan ng Diyos na tumutulong sa pagkakaisa, diyan nagkakawatak-watak at naghihiwalay. Meron pang pagkakataon para magkaisa ang mga naglalayong puso sa pamamagitan ng Diyos. Huwag nating kalimutan, palagi tayong mag-usap, walang atrasan. Palaging magdasal at magpatulong sa Diyos. Diyan lang magiging maganda, magkakaisa at magiging masaya ang anumang pagsasama. Kasalanan ba ang paghihiwalay ng mag-asawa? Hindi ba pwedeng payagan ng simbahan na pag may problema na ang mag-asawa, maghiwalay na lang sila? Oo nga naman, kung ang lalaki nag-iba na. Oo nga naman, kung nanloloko na siya. Oo nga naman, kung madalas na siyang nagtataksil. Oo nga naman, kung nagsisinungaling na siyang palagi. Oo nga naman, kung nananakit na siya, bakit hindi pa sila maghiwalay ng kanyang asawa? Hindi friends, bago man kayo magkahiwalay ng asawa mo, I invite you to answer 3 questions first.
sagutin niyo muna yung tatlong tanong na ito bago kayo tuluyang maghiwalay ng asawa mo. The first question is, do you still love one another? Mahal niyo pa ba ang bawat isa? Dahil kung mahal niyo ang bawat isa, paglalaban mo ang mahal mo. Kung mahal mo pa ang asawa mo, anuman ang kanyang kasalanan, papatawarin mo. Kung mahal mo ang iyong asawa, pagpapasensyahan mo siya. Kung mahal mo ang iyong asawa, anuman ang kanyang pagkakamali, tatanggapin at tatanggapin mo siya. Pag hindi mo na mahal ang iyong asawa, kahit na anong gawin niyang mabuti, walang kwenta at halaga ito sa iyo. Pag hindi mo mahal ang iyong asawa, kahit na anong gawin niyong kabutihan o sakripisyo, baliwala. Kailangan pa rin ang pagmamahal kung gusto niyong manatili sa bawat isa. Do you still love each other? And when we say love, it means we need both parties to be involved in it, to participate in it. Hindi pwede yung isa nagmamahal, yung isa wala ng pagmamahal. Because love is a two-way street. Ang pagmamahal kailangan nasa dalawa, sa mag-asawa. Meron pong napakagandang kanta ang isang singer, si Lady Gaga. A Million Reasons, sabi po niya sa kanyang kanta. I have a million reasons to walk away, and yet it only takes one good reason to stay. And what is that one good reason to stay? It is love. Napakarami pwedeng maging dahilan na iwanan mo ang asawa mo, but it only takes one good reason to stay with him or with her forever. Do you still love each other? Kung mahal mo pa siya, gagawin mo ang lahat para hindi kayo magkahiwalay. Second question, did you do everything to save your relationship? Ginawa nyo na ba ang lahat para masalba nyo, para maligtas nyo, para maayos nyo ang inyong relasyon? Kung ang isa wala ng pagmamahal at ang isa nananatiling nagmamahal, hindi ba gagawin niya ang lahat para maayos ang nasira nilang pagmamahal? That is how relationships are. Relationships break down. Relationships get broken. Walang perpektong relasyon. Walang perpektong pagsasama. Magkakaroon ng problema, magkakaroon ng lamat, magkakaroon ng sakit kung paanong ating mga katawan ay nagkakasakit din. Pero pag merong sakit, ano dapat ang iyong gawin? Kailangan mo itong ingatan, kailangan mo itong alagaan. Have you done everything to heal your broken relationship? Nag-usap na ba kayo? Nagpa-counseling na ba kayo? Nagpatulong na ba kayo sa mga kaibigan niyo? Pumunta na ba kayo sa simbahan? Nag-confess na ba kayo? Do everything to save your relationship if you still love one another. Third and last question, have you asked God for His help? Nagpatulong na ba kayo sa Diyos? Nagdasal na ba kayo sa Diyos? Isa po sa mga nakaka-inspire na kwento ng kabanalan ay ang kwento po ni Santa Monica. Ang kanyang asawa ay hindi rin perpekto. Hindi siya uliran na asawa. But Saint Monica prayed for 30 years. And it is only after 30 years that her husband transformed and changed. Nagdasal na ba kayo? Nagpatulong na ba kayo sa Diyos? Hindi po ba dahil walang imposible kung ikaw ay magpapatulong sa Diyos? Kahit na ang nasira niyong pagsasama, kayang hilumin, kayang ayusin ng Diyos. Ang paghihiwalay, ang pinakamabilis na solusyon pag may nasaktan sa relasyon. Separation is the quickest solution. And yet, it should only be the last solution. Because if we try to answer these three questions, nobody
would try to separate. My dear friends, my dear husbands and wives, remember that when you were married, you became one body. Nung kayo ay kinasal, kayo ay naging iisang katawan lang. Bakit merong mga gustong magkahiwalay na lang? Yan yung problema eh. Kasi hindi nila nakita ang kanilang kasal bilang iisa. Pero kung paniwala mo at alam mo, hindi kayo dalawa, isa lang kayo. Pag may nawala isa sa inyo, masasaktan ka, malulumpo ka. Yan yung problema ng napakaraming mag-asawa. Hindi po ba sa ating katawan, pag meron tayong sakit, halimbawa na lang, pag napilay ka, masakit ang iyong paa, anong gagawin mo? Iinom ka muna ng gamot, magpapahilot ka muna, pupunta ka sa doktor. Hindi naman ibig sabihin masakit ang paa mo, agad papaputol mo. Ganyan din, hindi po ba sa relasyon, pagsasama ng mag-asawa? Nagkakaroon ng suliranin, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Talagang napakasakit ng inyong nararamdaman. But it does not mean that when you get hurt, you immediately separate yourself from your spouse. Separation, it should only be the last solution. Kung gagawin mo ang tatlong ito, hindi mo makikita na mabuti at magandang solusyon ang paghihiwalay. Let us do everything to heal the broken relationship. Tayo po ay magpatulong sa Diyos. Bakit ba tayo nabibigo sa pagmamahal? Why do we fail in loving? Hindi naman tayo nagkukulang sa pangaral tungkol sa pagmamahal. Bawat linggo naririnig natin ang pari na nangangaral tungkol sa pag-ibig at pagmamahal. Ang Biblia ay puno ng turo tungkol sa pagmamahal. Hindi naman din tayo nagkulang na turuan natin ang mga bata tungkol sa aral ng pagmamahal. But why is it we fail in loving? Why do we have broken relationships? Bakit meron tayong mga away? Meron hindi pagkakaintindihan? Merong gera? Saan tayo nagkakamali? Where lies the problem in loving? Sa tingin ko po, tayo ay nabibigo sa pagmamahal dahil meron tayong nakakalimutan gawin para tayo ay makapagmahal. We forget this first and very important step in loving. Ano yung una at napakahalagang hakbang para ikaw ay tunay na makapagmahal? Yung unang salita na binigkas ng ating Panginoon. Nung siya ay tinanong, anong pinakamahalagang kautusan ng Diyos? Anong sagot ni Jesus? Makinig kayo. Listen, O Israel. Before you can love God, before you can love your fellow men, before you can truly love yourself, you must learn to listen. Makinig. Dahil ang taong marunong makinig, taong marunong magmahal. Ang taong marunong magmahal ay taong marunong makinig. If we want to concretely show our love, it starts with this very basic action to listen. Palagi natin tinuturo ang pakikinig. But the problem is, nobody has shown us how to listen. Yan ang problema. Walang nagtuturo sa atin kung paano ba makinig. Kung mabuti kang makinig, mas mabuti kang makakapagmahal. Dalawang bagay po kung paano ka makikinig ng mabuti para ikaw ay mabuting makakapagmahal. First one,
Learn to speak last. Hindi ka matututong makinig kung nauuna kang nagsasalita. Minsan po merong isang kwento tungkol sa isang lalaki na may asawa. At ito pong lalaki ay nagsasawa na sa kanya misis. Dahil araw-gabi, walang humpay ang kanilang pag-aaway. Ito kasing kanyang asawa ay bungangera. Naghahanap siya ng tulong kung paano ba niya mapapatahimik ang kanyang asawa. Kaya naman ang lalaking ito ay pumunta sa pare, binuksan niya ang kanyang problema. Sabi niya, Father, ano bang gagawin ko dito sa aking asawa? Konti na lang po ay masasakal ko siya at mapapatay ko siya. Nager siya. Sumagot po ang pare, sabi niya, simple lang ang gawin mo. Kung gusto mong tumahimik ang iyong asawa, bawat na mag-uumpisa siyang magbunganga, pagalitan ka at awayin ka, kumuha ka ng isang basong tubig at mag-umpisa kang magmumog. Para saan naman po yun, Father? Basta't gawin mo. Ilagay mo ang tubig sa iyong bibig at magmumog ka, parang pagkatapos mong nagsipilyo. Umuwi po ang lalaki at nadatnan niya ang kanyang misis at nag-umpisa na naman magreklamo, migaw. Ito pong lalaki dali-dali pumunta sa kusina, kumuha ng baso ng tubig at siya ay nag-umpisang magmumog. Habang nagsasalita ang kanyang misis, ito naman po lalaki, walang humpay, walang tigil sa kanyang pagmumubog. Sabi niya, buong araw, ito pong ginawa ng lalaki. Pag magbubunganga ang kanyang misis, siya po ay magmumumog. At may napansin ng lalaki, paunti-unti tumigil sa pagsasalita ang kanyang asawa. Sa buong linggo, ganitong kanyang ginawa. Pag mag-uumpisa na magsalita, magreklamo, sumigaw ang asawa niya, magmumumog siya, unti-unti, tumigil ang kanyang asawa. Pagkatapos, kinausap ng lalaki ang kanyang asawa. Buti naman nagbago ka. At sumagot ang asawa niya, ikaw, buti na lang nagbago ka din. Bakit? Sabi ng lalaki. Sumagot ang babae, kasi dati, pag mag-uumpisa na ako magsasalita, ikaw din, magsasalita ka. Sabay tayong nagsasalita, hindi tayo magkaintindihan. Ngayon, bumait ka. Nagsasalita ako, ikaw tahimik. At naramdaman ko, wow, pinapakinggan na ako ng aking asawa. Bumait na siya. Paano makakapagsalita ang lalaki? Meron siyang tubig sa kanyang bibig. But the point is, a lot of our problems in our relationship starts with the desire to be first, to be heard. You cannot listen if you want to be always first heard. You have to speak last. Makakapagsalita ka rin, pero hayaan mo muna siyang magsalita. We have to exercise temperance, self-control. Pigilan mo ang iyong sarili. At kung gagawin mo ito, papabayaan mong iba, mauna silang magsalita. May makikita mo magkakaroon ng pagbabago, isang milagro sa inyong relasyon. How can we listen better? Speak last. Mahuli kang magsalita. Pangalawa, how to listen better? Listen better not by using the ears, but listen better by using the heart. Ang importante sa ating mga tao ay hindi lang yung ipakita mo na nakikinig ka. Ang mahalaga sa ating mga tao ay yung nararamdaman natin na pinakikinggan tayo. Magkaiba po yung pinapakita mong nakikinig ka doon sa pinaparamdam mo na pinapakinggan mo ang iba. Appearing to listen is different from letting others feel that you are listening. Anong mararamdaman niyo po kayo mga misis? Kung kauwi niyo, nakita niyo yung asawa niyo nanonood ng TV, kinakausap mo siya, tapos sinigawan ka, oo, alam ko, naririnig kita. Masaya po ba kayo nun? Narinig ka naman pero ano yung naramdaman mo? Mabuti o masama? Anong mararamdaman nyo kayo mga magulang kung kauwi nyo? Kinakausap nyo yung mga anak, inutusan nyo,
pero naglalaro ng ML, nagpe-Facebook, pagkatapos sisigawan kayo, ito naman eh, istorbo naman eh. Oo ba, alam ko, narinig ko kayo. Narinig ka, pero how did that make you feel? Di ba ang sama? Ang mas mahalaga sa atin, hindi lang yung alam mo, pinakinggan ka. Ang pinakamahalaga sa atin, alam natin, naramdaman natin, pinakinggan tayo. Bakit nagkakaroon ng lamat ang relasyon? Kasi yan yung nakakalimutan natin. Yung pinapadama natin sa iba na tayo ay nakikinig. Ngayon po, napakarami ng nagme-message sa akin. Sa Facebook, sa Messenger, nagpapatulong. Napakarami pong mga tao may problema. Pasensya na po sa iba kung hindi ko pa kayo nasasagutan. Dahil pag nagme-message po yung iba, nagpapatulong, napakahaba para pong nobela. And I take my time reading. Binabasa ko po, binibigyan ko po ng panahon. Napakahaba po ng kanilang sinulat, napakakonti lang po ng aking i-reply. Pero alam niyo po, pag sasagot ulit sila sa akin, they are so appreciative, they are so grateful. Bakit? Dahil ba doon sa sinabi ko? Dahil ba napakalalim nung aking payo sa kanila? Minsan po, ang reply ko lang po sa kanila, ganito lang eh, kaya mo yan. God loves you. God bless you. I am praying for you. Ganyan lang po yung aking sagot sa kanila. Pero magre-reply po sila, Father, thank you po. Naiiyak ako. I'm so blessed. Sumagot po kayo. Bakit po? Kasi naramdaman nila may nakinig sa kanila. How to best listen? Just be there and make others feel that you are there for them. How to best love? Just be there. Huwag kang mang-iiwan. Paramdam mo, nakikinig ka. Napakasimple lang pong magmahal. Nag-uumpisa sa pakikinig.